Malaking issue po kahapon, Anong bang malaking issue, nagsalita ang partner? House of Representatives. Kadi ba binigyan ng 10 araw ng Office of the Ombudsman ang si Vice President Sara Duterte at yung mga co-accused niya doon sa kasong reklamong naihain sa Office of the Ombudsman. Ang sabi ng Kamara, kasi doon sa sinilabas na statement, complainant daw ang Kamara. Okay. Pero ang sabi ng Kamara, sandali muna, wala kaming inihahain na kaso o reklamo laban sa Vice Presidente. Ang ginawa lang namin, sinubmit namin sa Ombudsman yung committee report ng House Committee on Good Government na nagsabi na nagkaroon ng maling paggamit ng pondong Office of the Vice President. Okay. So Sige, paano kami so, naging complainant? Yan, ang linawin natin ngayon. Yan ang lilinawin natin. Yes. Paano ba hinahandle ng ombudsman itong mga ganito? Pag naipapasa sa kanila ang mga tinatawag ho na committee report na yan, anong ginagawa at sino ang tutukuyin nila na mga complainant? Nasa linya po natin. Si Ombudsman Samuel Martires po mismo para linawin ang isyong ito. Ombudsman, good morning. Morning po, Ombudsman. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Wala muna. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Sir, si Weng po ang kasama ko. Double Weng Weng kami muna ngayon. Good morning. Double Weng ba ito? Yes, Akala Weng ko and si Weng. Joel. Oh, good morning. Okay. Pareho ang boses eh. Oo nga, gaganda ng boss. Ombudsman, linawin na nga natin ito. Ano po ba talagang nangyari? Bakit sabi ng Kamara, hindi kami complainant sa reklamo laban kay Vice Presidente? Okay, siguro naguguluhan lang sila. O naguguluhan lang yung spokesperson. Ang nag-endorse sa amin ng committee report ng Committee on Good Government and Public Accountability ay ang Secretary General mismo. At sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Joel Chua was adopted by the House of Representatives. So ang naging complainant dito na ginawa namin is the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability, represented by its chairperson, Representative Joel Chua. Yun. Pero sir, So, sino ang gagawin namin complaint? Pero sa mga nakaraan, kung meron na hong ganitong kapareho na meron bang mga naisusubiting committee report, automatic, kung saan galing ang committee report, sila ang complainant. Alam mo, Weng, napaka-exit minsan natin mga memorya. If we remember the family case, it is not even a committee report. Kasi hindi lahat ng mga senador ay nag-concur kay Senador Gordon at sa committee report. Opo. So just that considered as a mere result of investigation of the Blue Ribbon Committee. Ang naging complainant doon ay si Senador Gordon at Senador Risa Hontiveros, representing the Blue Ribbon Committee. Si Senadora Amy nag-file din ng kaso, di ba? Late lang. Sinong complainant doon? Yung Senate Committee on Foreign Relations represented by Amy Marcos. Eh dito, sino magiging complainant? Alam ka naman kami yung complainant, hindi kami ang nag-imbestiga ng kaso. Opo. Kasi ang laman ho ng kung ano man na isumiting report ay nanggaling sa kanilang grupo. Sa Parang kanilang ganun na. Nanggaling sa kanila at detalyado ang offenses that were allegedly committed by the Vice President and some of the employees or officers of the DepEd and the Office of the Vice President. Ombudsman, Detalyado yun. Opo, Ombudsman, hindi ba, bakang inaakala po nila, at ang palagay nila, sinabmit na namin yung committee report. So, moto proprio, magsasagawa o kusa, voluntarily, on your own, gagawa kayo na sarili ng investigation, parang lead lang yung ibibigay ng committee report. Hindi po ganun ang kalakaran. Hindi ho. Hindi ho yung ganun ang kalakaran. That committee report immediately was treated just like any other report of the Senate or the House of Representatives was treated as a complaint.
Nung nung Okay. sinimulan po ninyo imbestigahan ito, Ombudsman, o kaya iproseso, magpadala na ng mga summon at saka mga notices para mag-file ng kanilang counter dito sa reklamo o kaya itong kopya ng committee report. Hindi po malinaw sa Kamara yon na ito yung process. Baka po kaya sila nalito. Ay, bakit ba nila kami furnishan ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yun? Gagawin namin, pardon the word, pero ano yun, gagawin namin scratch paper? Ano yun? Opo. Parang We're not a part of that investigation of the House of Representatives. Kanya hindi kami dapat furnishan ng kopya. okay. Para bang sa pagkakaintindi namin, mga ordinary, hindi naman tayo masyado eksperto dyan talaga. Oo. Para bang kayo ay parang somehow, parang hindi pa korte, ano? Parang kayo ay namamagitan sa dalawang partido, pero hindi kayo ang haharap para akusahan ang inaakusahang partido. Hindi dapat may magre-represent dito sa Kamara or sa komite na nag-file ho niyan. Wala naman kaming pinagkaiba sa piskalya, sa Public Prosecutor's Office ng Department of Justice. Pag nag-file ka ng reklamo sa Prosecutor's Office, ikaw ang nagrereklamo, hindi yung piskal. Pero pag final ang piskal, yung reklamo, nakita niya may katotohanan, final sa husgado, ang nagrereklamo doon ay hindi na yung complainant, kung hindi ang people of the Philippines. Doon po sa nangyari, Okay. halimbawa sa Yun. Senado Ombudsman, yung kay Gordon, kay Rizon Tiveros, senators, at saka yung kay Senator Amy Marcos, wala po silang naging reklamo na katulad ng sa House of Representatives nung ginawa nyo silang complainant doon sa mga naihain na committee report sa inyo. Wala naman Wala ho kung narinig na kahit bulong galing kay Senador Gordon na bakit mo ako ginawang complainant? Okay. Okay. Ombudsman, ganito po. Dahil nagkaroon ng ganitong pahayag ang mga leader ng Kamara na hindi kami complainant, wala kaming inihain na reklamo laban sa Vice Presidente sa Ombudsman, paano na po ang magiging treatment noong hawak ninyong investigasyon? Ito ba'y magpapahina kasi wala na po yung tumatayong sinasabing complainant? At paano magtutuloy-tuloy ba yung inyong investigasyon sa Vice Presidente dahil po sa kabila po nito? Pero nagpadala na kayo Kaya nga, so yun Oo. ang tanong tutuloy pa rin po ba ang investigasyon? Tutuloy namin ang investigasyon dahil para binigyan kami ng kopya ng report of investigation para basahin lang namin. Ngayon, kung ayaw nila mag-cooperate sa amin, we might be forced. Mapipilitan kami gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Hindi ho kami nagbibiro. Trabaho ho ito na binigay sa amin ng taong bayan. Trabaho ito na binigay sa amin ng konstitusyon. Sino po ang isa Ano, sa bibigyan mo kami ng sulat? Opo. Bibigyan mo kami ng sulat? Nireklamo mo isang barangay captain? Ano, babasahin lang namin? Linawin ko lang. Sino Daw po nyo isa-cite niyo in contempt? Aba, di kung sino ho yung ayaw kasi this is a committee report represented by Representative Joel Chua. Opo. So we will ask Joel Chua once the Vice President or any of the respondents there will file their counter affidavit, we will ask the committee kung gusto nila mag-file ng reply. Kung hindi, it will be submitted now for resolution by the Office of the Ombudsman. At Ngayon, kung ayaw nila mag-file ng reply, we will consider them deemed waived. oo. Wait Ngayon, na pag yung... sinabi nila, ay hindi naman kayo nag-file sa inyo, if they insist on doing that, ay siguro naman, hindi ho ako I am not threatening them, siguro naman hindi na siguro magandang relasyon ito between the House of Representatives and the Office of the Ombudsman na ayaw namin mayari. I think they should cooperate with us because they were the ones na, kumbaga
kinalabit kami, kiniliti kami. Opo. Sa mga Pero Oo. pwedeng tumakbo naman yung investigasyon ninyo kung halimbawa Hindi para naman itrato nyo ng wave yung kanilang panig para mag-file ng anumang reply doon sa magiging sagot ni Vice President Sara Duterte, hindi po ba? Bibigyan kasi pag nag-file naman si Vice President Sara Duterte at saka yung ibang respondents doon ng kanilang counter affidavits, the House of Representatives will be furnished a copy. Paano, Sila mismo, si Vice President mismo, ang furnish ang copy sa kanila. paano ombudsman ko sabihin ni Vice President na wala naman palang complainant laban sa akin Bakit pa ako tutugon sa notice na binigay sa akin ng ombudsman? Reaction nga eh. Tingnan natin kung ano ang kahinatnan nito. Pero definitely, Tingnan natin yun. hindi ninyo pwedeng isantabi yung fact na merong kailangang imbestigahan. Hindi namin pwedeng isang tabi, hindi namin, we cannot close our eyes, hindi namin pwede ipikit ang aming mga mata na mayroong isang reklamo na ibinigay sa amin. Okay. Ombudsman, Diba? di ba ang ombudsman naman ay talagang nasa otoridad nyo na imbestigahan yung mga question ng mga opisyal ng gobyerno. Yung pagpapadala ho ninyo, yung 10 araw, binigyan nyo ng 10 araw ang side ng Vice Presidente, yun ba ay senyales na nakitaan nyo na talagang meron hong probable cause, yun niya sabi, talagang may mga tamang na ebidensya na kumukwestiyon. Kaya matibay ito pong itong committee report na ito laban sa yung kanilang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Wala pa ho kami, hindi pa kami umaabot doon sa Wala puntos pa. ng pag-determine ng probable cause. Ihintayin muna namin, nakita lang namin doon sa report na may sufisyente na ebidensya. So gusto namin sagutin ngayon ng mga respondents, nila Vice President Sara, yung nakasaad doon sa report na yon. Ngayon, doon kami determine ngayon based on the counter affidavit at saka doon sa report. Pag-aralan namin ngayon, if there is probable cause, then we will make that determination later on. Meron na rin po bang ombudsman na pakikipag-ugnayan ang Office of the Vice President sa Office of the Ombudsman kung magsusumiti sila noong kanilang counter dito sa sinasabing laman ng committee report ng Kamara? Wala naman silang although natanggap na kasi ng Office of the Vice President, siguro naman, they will Reaction nga submit the counter affidavit within that period of 10 days. Basta ang takbo ngayon ng ombudsman, go, diretso po yung investigasyon. Diretso ang aming investigasyon. Mag-aantay ng reply. Ng ano? reply, Oo. oo. Pero Pag halimbawa po nag-submit na within 10 days si VP, ilang araw naman ang Kamara meron to reply? Ibigyan namin ang Kamara ng sufficient time to file also the reply from the time that they receive a copy of the counter affidavit of the Vice President at yung ibang respondents. okay. Ako lang, habol lang panghuli para maintindihan ng mga ordinaryong tao lang kasi ganito ang patakaran ba? Kahit sino pwede naman, ordinaryong tao pwede mag-file ng complaint sa anumang official, kahit barangay tanod o barangay official. Merong salary diba? grade na sakop ang Office of the Ombudsman, di ba, Ombudsman Martires? Hindi, lahat yan. Lahat, Lahat pwede. ng... Oo. lahat. Sa ganito, Lahat yan, oo. Sa ganito, Now, unlike before when, mayroon kaming binagong kaunti. Kaya. Noong araw, pag nag-file ka ng reklamo, Opo. kailangan notaryado. Kailangan Yes. notaryado. Opo. Okay? Ngayon, Ngayon, sang-ayon sa kagustuhan ng gumawa ng konstitusyon, kasama na doon sila chairperson na Commissioner Monzot, Ascuna, ang sabi nila, yung dapat ang ombudsman ay naaabot ng taong bayan. yes. So dapat kahit sulat ay dapat ay Tanggapin. bigyan pansin ng ombudsman, tanggapin ng ombudsman at Opo. itrato yun. Okay. So hindi kailangan ng abogado nang nagrereklamo. Yung nagrereklamo hindi kailangan ng abogado. Opo. Ngayon kaya kami may public assistance office also kasi mga gustong magreklamo at gustong gawin yung kanilang complaint. Pwede yung pumunta sa amin. Tuturuan mo ng aming mga abogado paano Opo. gumawa. Ayun, Oo, okay. meron silang office doon na pwedeng tumanggap Ngayon, hindi na yan Reaction nga. notarized. Yes. A letter, an anonymous letter, Opo.
tatanggapin namin. Okay. Okay. Sa ganitong pagkakataon, ang Kamara nag-file ho nito at sa inyo ipinasa, kaninong gastos ho ito sa side ho ng nagsumite ng committee report? Gagastos ho dito ang Kamara? Wala na silang gagastusin dyan kasi binigay na sa amin yung report. Kayo na. Oh. Yung cost ng reproduction ng committee report sa amin na ho yun. Kasi bawat respondent na nakasaad doon sa nakasaad doon sa report, pinadala namin ng committee report. So kami ang nagpa-xerox na noon, kami nag-reproduce noon. Okay. Ombudsman, alam Salamat, namin na kayo ay kailangan magpahinga dahil matindi yung difference sa time zone natin ngayon. So, magpahinga na Thank you. po kayo. Walang Maraming problema salamat yun. sa oras, Ombudsman. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Mag-ingat po Salamat. kayo. Oo. Thank you sa pagkakataon. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat Thank you. po. Si Ombudsman Samuel Martinez, Martinez. mga kapuso, ating nakausap ngayong umaga sa Double Wang.